Hello guys, good evening. If you are new to my channel, my name is Jorlene. Of course, our channel Dudkoskidi Pamilya. If you don't follow, and like, and of course, comment down below. If nakapollow na kayo, don't forget to subscribe again. Ay, nako Lord Davao. So guys, since a lot of you is wondering bakit ako nag-English para ma-fluent naman ako minsan. A lot of you guys is wondering why I'm not making a daily vlog anymore. Yeah. It is because my husband and I is arguing since we are in Philippines. And you want to know what is the argumentation is all about. But please bear with my English paka because I'm not fluent in English since my husband is not good in English and my English is not also improving. So once again, my name is Jorlene and our YouTube is Dudkoski Di Pamilya, not Miho Dudkoski. That YouTube is to my husband YouTube. This one is my YouTube channel, Dudkoski Di Pamilya. And we have also the Facebook page, Dudkoski Di Pamilya. We have 3.1 million followers in there. And in TikTok, my name is Jorlene Dudkoski or Pinay in Poland. We have also 3.2 million followers in TikTok. 2 million followers. If you want me to tell you guys the story why I'm not really giving a lot of daily vlogs these days or in the last few weeks. Kasi nga, all of you, ay mostly yung mga viewers namin, magtagalog na lang siguro ako para ma-express ko. Sige guys, magtagalog version na lang Akesh kasi nahihirapan ako mag-English since I'm not that fluent as I already told you. Nung nasa Pilipinas pa kami, lagi kami nag-aaway ni Sir. Kasi nga, pinag-aawayan namin isa is pera. O diba, pera na naman. Diba guys, dati pa ako nagre-reklamo about money dahil nga nagwa-vlog nga ako pero hindi naman napapunta sa akin yung pera. Tapos, ayun na nga guys, okay lang naman sa akin kung bibigyan niya ako per month. But, minsan nga guys, hindi niya nga ako nabibigyan. Nakakalimutan niya rin. Isa pa guys, no, nasa Pilipinas kami, hindi ko na lang sasabihin sa inyo about money. Uy, baka magagalit na naman kayo sa akin. Sige, hindi ko na lang sasabihin. Isa yun yung money. Yung second is yung, di ba kumuha kami ng yayas. Kinuha namin si Ag. Hindi ako nagtatampo kay Ag, no. Nagtatampo ako kay Mihaw, sa aking asawang afam na Polish. Nagtatampo ako sa kanya kasi that time, nung dumating na si Agnes, ay kanang, di ba siya yung magbabantay kay Lily? Kasi kinuha ko din si Mati kasi that time, supposed to be si Agnes lang. I mean si Bibi, kinuha ko rin si Bibi. Kasi that time, supposed to be si Agnes lang yung kukunin kong tutulong sa akin. Kasi enough naman yun. Kasi si Malaki. Kasi nga si Mati malaki na. And then, ang nangyari, si Agnes ay nalit siyang pumunta doon sa Dumaguete. And then, may jet lag pa ako that time dahil hindi ako nakakatulog ng maayos dahil yung mga bata, iba-iba yung na-change yung schedule ng pagtulog dahil nga nag-jet lag kami. So guys, kinuha ko si Bibi. And then, after that, dumating na si Agnes. Tapos, yung time na yun is, of course, si Agnes, pinaupo ko sa likod. Kasi ako, kailangan ko na ding umupo sa unahan guys. Kasi nga, di ba dito sa Poland, ako lagi, nasa likuran na nga ako lagi. Kasi kailangan ko magbantay ng mga Junakis, of course. Kailangan ng mga anak ko yung presensya ko. And then, sana man lang sa Pilipinas ay alam nyo naman na meron din nakakuha na nga kami ng tutulong sa akin. Kaya I'm so thankful kay Agnes at saka kay Bibi na tinulungan ako. Ang pinagtatampo ko lang guys is yung time na dumating na si Agnes. Mga ilang beses ata yun, tatanungan ko nga, 2 or 3 beses niya ata ako pinapaupo sa likuran, supposed to be. Gusto ko talagang umupo sa unahan. Kasi minsan lang ba ako makaupo sa unahan guys, no? Kasi dito lagi na lang ako sa likuran. So doon at least mayroong tutulong sa akin. So siya dapat yung uupo sa likuran, si Agnes at saka si Bibi. So that time, sabi ni Mika sa akin kasi nag-iiyakan yung mga bulilit. Sabi niya, doon daw ako sa likuran. Doon ka umupo sa likuran. Tapos sabi ko, na tigingting akong kuan utok. Tapos at first nakuan ko, ha?
bakit ako uupo sa likuran? Kanang, unsa ni, kanang murag, para sa ako, para sa akin, bakit ako uupo sa likuran? Kanang, dili ko niya love. Feel na ko, dili ba ko niya love? Kanang palingkuron mo ko niya. Si Agnes naguro yung love. Wala ko nagselos, but yun yung aking, kanang respetar na lang po doon ba? Anong ging anak ko nimo? Until now, hindi niya in-explain sa akin, guys. Nandito kami sa Poland. Kaya until now, wala kaming masyadong good mood. Lagi na lang siyang nare-regla. Kasi hindi ko man siya kinakausap hanggang ngayon. Doon siya sa kabilang kwarto natutulog. Tapos guys, marami pang kababalaghan na hindi ko na lang sasabihin sa inyo na nagtampo ako kay Sir. Kaya pagka ikalawang or ikatlong beses na ata yun, sinabihan niya na naman ako na punta ako sa likod. Sabi ko, who is your wife? Who is your wife? Mihaw, I am your wife. Why I will be the one to be sitting at the back? Why gusto mo si Agnes na mapunta sa harapan? Gusto mo ba siya na lang yung asawa mo? Sabihin mo lang sa akin, sabi ko ganun. I don't know kung ano na-feel ni Agnes. Tatanungin ko si Agnes later. Kasi sinabi ko naman talaga yun guys na I am your wife, not Agnes. Bakit siya yung uupo sa harapan? Bakit hindi ako? First time ba namin magkasakyan sa Pilipinas, sa sarili namin sasakyan, no? Tapos, yun na nga guys, big deal talaga yun sa akin. I don't know kung kayo ba nasa sitwasyon ko. Ano yung mafe-feel niyo? Ewan ko kung gusto niyo marinig yung other, Meron pa akong gustong i-share sa inyo, but ito lang muna. Kasi baka ako na may papagalitan niyo dahil nga, nag-inuwi ka lang. Alam ko naman na marami din kayong opinion. So I just want to get your opinion about what's my experience and what is my pagtatampo kay Sir. Until now talaga guys, wala kaming masyadong good moment until now from Philippines to Poland. Ano na ngayon? August. Mag-e-end na yung August. And then, dumating kami dito mga July 30 kasi 29 kami lumayas dyan sa Pilipinas. So, one day travel. 26 hours, I mean. Napunta kami mga 30 dito. July. And 30 kami umabot dito sa Poland. Tapos, ayun na nga, at tapos isa pa, meron pang isa. This is the last one. Hindi ko na sasabihin yung pinaka nagalit ako sa kanya. Like, nagalit talaga ako kasi parang hindi na tama yung ginagawa niya. Like, iba na to besh. Iba na to besh. Kanang below the belt ka na, Sir. Magsabi ka lang kung ayaw mo na sa akin. Kasi, pag anuhan natin yan, paghandaan. Tapos, isa pa guys, is yung anak niya, dito, di ba, kung hindi nyo alam, may stepson ako, si Goldie. Itago na lang natin siya sa pangalan Goldie kasi hindi siya pwedeng isama sa aming mga vlog kunuhay. I don't know kung pwede na ba siya isama, but meron akong i-share sa inyo na, ewan ko na lang. Basta, sasabihin ko sa inyo. Excited na mo, no? Ikat mo eh. But anyways, mag-share ako sa inyo kasi I know you're my best friend. Basta guys, ngayon ko lang ito masasabi kasi nga, gusto kong i-share. I am ready for this moment. Kasi ready na akong imarite sa inyo. So, ito talaga yung rason kung bakit hindi ako nakapag-vlog everyday. Like, nawalan ako ng yung aking mood ay wala na off na gano'n siya guys. Yung gusto ko na lang mag-talk sa TikTok, doon ako nagla-live lagi. And then, the second one guys, ito na nga sasabihin ko sa inyo, yung second, second na ba, ikatlo? First is money, second is yung pinaupo niya ako sa likod. Instead of ako yung uupo sa harapan, pinaupo niya ako sa likod. Tapos yung ikatlo, ito yung ikatlo. 'Di ba dumating na kami dito sa sa Poland. And then pagdating namin dito, dumating yung kanyang anak na si Goldie, hinatid agad ng kanyang mama para makabanding namin. So, ayun na nga, kailangan naming mag-spend ng time kay Goldie. At guys, hindi pa ako naka-rest in peace kasi galing pa kami sa Pilipinas, nag-decide na naman si Sir na nag-book siya ng ticket, nag-book siya ng hotel, na pupunta kami sa Italy. Tapos, sabi ko, okay lang naman na kanang kayo lang ni Goldie
kanang so ito gana I don't know if I am selfish or what. Maybe I'm selfish kasi kailangan ko ring magpahinga. Gusto ko rin naman na magbanding sila ng mga kapatid niya, but maybe I'm selfish. Pero gikapoy jud ko as in yung whole travel namin, tapos wala pang ano, tapos dito ako pa lahat yung magmamaniobra. Basta ako lahat yung magmaniobra dito sa bahay. Ang laki kaya ng bahay na to. And then ako pa yung magmamaniobra sa mga bata, ako lahat. Siya, okay, provider ng pamilya, and then kung anong kailangan, yun. Siya nga 'di ba yung ano. Basta guys, kasi nga 'di ba wala akong pera. So buto na una-una, provide man din ako kasi meron man din akong pera. Nasa kanya nga lang. Paano ko yun masasabi na sa akin yun? Nasa kanya. Basta ayun na nga guys, yung point ko is wala pa kaming pahinga galing Pilipinas kasi nga ang haba ng biyahe namin, 26 hours Philippines to Poland. And then wala pang 1 week ano na siya na papunta kami sa Italy. Long travel na naman kami going to Italy, road trip. So di ba? So whole travel namin to Italy. Makikita niyo sa next vlog. Hindi ko na lang sasabihin. Basta ayun na nga yung ano. Until now, hanggang nag-birthday na lang siya. Kahit masakit sa kaloob-looban ko na wala pa kaming good moment dito sa Poland. Of course, hindi ko mapalagpasin yung kanyang birthday. Binigyan ko pa rin siya ng ito at makikita nyo kung ano pang ginagawa ko. Ano pang ginawa ko ng birthday niya, guys. So, I guess ngayon and of course guys, late na naman ma-upload kasi nga busy ba yung inyong katulong guys? Busy dito sa bahay, ang dami kong tatrabahuin. So, hindi everyday ako mag-upload. Minsan na ako mag-upload. MWF ko na lang i-upload yung mga video ko dito sa YouTube. So, guys, MWF ko i-upload para meron akong time na may pahinga din ako sa YT, sa YouTube. Para meron akong time na mag-edit, video. Tapos, pasensya na talaga kung late ko ma-upload yung ating mga vlogs. But anyways guys, meron din naman akong vlog na inihahanda para sa inyo. Pero late lang talaga kasi hindi ko pa na-edit. Pero guys, kung gusto nyong malaman yung kinalasan, last na pinagtatampo ko kay Sir, bakit ako na-turn off talaga ng to the highest level, mag-comment lang kayo in the comment section down below. At tingnan natin sa comment section kung sino yung may pinakamaraming boto. Share ko ba dito or ikikip ko na lang to myself? Of course, gusto ko rin malaman kung ano yung opinion nyo. Kung kayo na yung nasa kalagayan ko, ano yung gagawin nyo? Like, okay lang ba or what? What do you think? Alam ko marami sa inyong gustong makapag-affam, no? But yung tips ko lang sa inyo is, ayusin nyo yung buhay niyo. Kasi, hindi madali magka-affam na hindi pa marunong mag-English na kung akala niya siya yung perfecto yung English niya. Kasi every time na nag-uusap kami, feeling niya, siya talaga yung tama. Hindi naman yung tama yung mga English niya na ginagamit na words. Or kaya ano ba yung mga term na ginagamit niya. Hindi tama guys. Para sa akin, hindi tama. I know my English is not that good, but I know that I am better than Sir. Hay nako, hindi talaga madali yung buhay ko dito. Sana all nakapag-asawa ng AFAM, pero fighting pa rin. Ganon talaga yung buhay. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin sinubukan. But at least, kung gusto nyo makapag-asawa ng AFAM, be sure that you are strong. Stronger than what you think. And then, be sure na, alam nyo na guys, hindi sila, I know, hindi naman lahat, but some of the AFAM, hindi sila sensitive, mga killjoy sila, mga manhid. Mga manhid sila, hindi kagaya ng Pinoy ba na sweet naman yung Pinoy. Sweet naman talaga yung Pinoy kasi alam nila yung like magpaluod-luod alam nila yan. Yung AFAM hindi, kung magpaluod-luod ka, hi day, magluod-luod ka for the rest of your life. Hindi yan nila alam. Kailangan kung magluod-luod ka or magtampo-tampo ka sa kanila, kailangan sabihin mo sa kanila, huy, buang nagtatampo ako sa iyo. Dapat anuhin mo ako, i-comfort mo ako. Ganun yan sila guys. Wala yan silang sensitivity. I don't know if lahat ba, but
mostly sa mga naririnig ko, sa mga friends ko na nakapag-asawa ng afam. And mostly guys, talaga ganyan sila. May mga katok. So far, napakatukatib ko na. For now, I'm going to stop this story. I'm going to stop this maritising to you. But if you want me to tell you more, I will tell you more if you want only. But if you don't want, I will tell you still. Boo. So guys, I'm so happy that I speak to you today. And tomorrow I will speak to you again. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and of course subscribe to our channel Dutkuskidi Pamilya para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na videos. Thank you guys for watching. I love you.